Tinulungan niya ang mami niya at ina ni Sid sa pagbibitbit ng mga dala ng mga ito. Niyakap naman agad siya ng dalawa na para bang ang tagal nilang hindi nagkita. Si Chantal ay nakatayo sa may pinto nila na nakahalukip-kip. Nakita niya ang pagsulpot ni Sid na preskong-presko na ang muka. Nakikipaghuntahan pa ang mga ina nila sa pasilyo ng kondo na purong ngiti lang ang sagot niya. Ang mga mata niya naman ay nakapagkit sa dalawa. Lumingon si Chantal kay Sid. Kitang-kita niya nang matigilan si Sid pagkakita sa babae. Bigla ay parang gusto niyang pumagitna sa dalawa at hawakan sa braso si Sid. Gusto niyang ipamukha sa pinsan na kanya na talaga ang lalaki. Pinag-aralan niyang mukha ni Sid, pero kumunot lang ang noon nito. Hindi nito pinansin si Chantal. Dumiretso ito sa kanila at sakalang ngumiti ng salubungin ng mga ina nila. Hinalikan muna nito sa pisngi ang mami niya, saka sumunod naman ang mama nito. Nako, parang nawiwili kayo sa buhay mag-asawa niyo ah. Masayang pansin ng mama nito. Nagulat pa siya nang akbayan siya ng asawa. Magaling mag-alaga si Andy. Nakangiting sagot ni Sid. Anong klaseng alaga? Nawala ang ngiti sa mga labi ng mami niya. Seryosong-seryosong mukha nitong napatingin sa lalaki. Nagkatinginan sila ni Sid. Para siyang nagigilty na ewan dahil alam niya kung ano ang talagang gustong malaman ng mami niya. Ikaw talaga, Laurel? Kailangan mo pa bang malaman ang detalyeng pag-aalaga ni Andy? Hindi na mga bata ang anak natin. Bukas makalawa baka nga bigyan na tayo ng batang aalagaan. Biglang singit ng mama ni Sid na may halong panunodyo. Pulang-pulang mga pisngi niya. Alanganing ngumiti na rin ang mami niya. Saka nyo na kami bigyan ng apo kapag graduate na si Andy. Pasimpleng sabi ng mami niya. Gutom na talaga kami. Ano bang niluto nyo para sa amin? Mabuti na lang at iniba ng mama ni Sid ang paksa. Hali po kayo sa kusina at nagluto po ako ng paborito niyong dalawa. Si Sid na ang sumagot. Nang tingnan niya si Chantal ay wala ito sa kinatatayuan nito kanina. Pumasok na agad ito sa loob kahit hindi pa inaya. Nayayamot na isip niya. Baka nasanay ito na laging bumibisita kay Sid dati. Nakalimutan yata nitong asawa na niya si Sid, kaya't wala na itong karapatang basta na lang pumasok. Nang makapasok nga sila ay andun na sa loob si Chantal. Inilibot nito ang paningin na para bang tinitingnan kung may nagbago. Dinala nila agad sa kusina ang mga bisita. Nakahanda na ang lahat sa mesa. Inaalis na lang nilang mga takip doon. Kahit siya ibilib na bilib sa inihanda ni Sid. Daig pa siya nito. Pinaghila muna ni Sid ng mga upuan ng mami niya at ang mama nito. Medyo alanganin pa itong lumapit kay Chantal dahil parang hinintay din ng babae na ipaghila ito ni Sid ng silya. Siyempre siya bilang asawa ay hindi papatalo. Imbis na maupo na rin ang hinintay niya si Sid. Ngumiti ito sa kanya nang siya naman ang pinaupo nito. Hindi niya inaasahan ang biglang paghalik nito sa pisngi niya bago pa ito umupo sa tabi niya. Napatingin tuloy siya kay Chantal. Hindi nakaligtas sa paningin niyang pagsimangot nito. Hindi niya rin maiwasang isipin kung ginawa yun ng asawa para ipakita sa mga ina nila na okay silang dalawa. O kaya ay para pagsilosin si Chantal. Inis na inalis niya sa isip ang pagdududang yon. Asikasong-asikaso siya ni Sid sa hapagkainan. Ito ang naglagay ng mga ulam at kanin sa plato niya. Masayang-masaya naman ang mama nito sa nakikita sa kanila. Habang ang mami niya ay undecided kung dapat maging masaya or mag-worry sa pagiging sweet ni Sid sa kanya. I see that you still follow my recipe, Sid. Biglang sabi ni Chantal habang ngumunguya. Bumaling ang tingin ng lahat dito. Tinuruan ko kasi si Sid ng sekreto ko sa pagluluto ng adobo. Minsan dito kami nagluluto sa kondo niya kapag wala kaming magawa. Dugtong pa ng pinsan niya na parang walang anumang sumubong muli. Nanigas siya sa kinauupuan. Iyon ba ang purpose ni Chantal kaya't sumama sa pagbisita sa kanila? Ang magpahaging na may something sa kanila ni Sid sa harap ng mami niya at mama ng lalaki? Really? Mabuti naman pala at nabibisita niyo rin ni Andy si Sid dito minsan. Walang kamuwang-muwang na sagot ng mama ni Sid. Napatingin si Chantal kay Sid. Nakita niya ang warning sa mga mata ni Sid nang tingnan si Chantal. Mabuti at nakuha naman iyon ng pinsan niya kaya't imbes na itama ang sinabi ng mama ni Sid, ay ngumiti lang si Chantal bilang sagot. Ilang kwarto meron kayo rito? Ang mami niya ang biglang sumingit. Napayuko siya. Natatakot na salubungin ang mga mata ng ina. Tumikim muna si Sid bago sumagot.
We have one room here, Mommy. Napaangat ang tingin niya sa lalaki. Nawala ang focus niya sa magiging reaksyon ng ina sa nalaman nitong isang kwarto lang ang meron sa kondo ni Sid. Mas natuon ang atensyon niya sa pagtawag nito ng mommy sa mami niya. Kinikiliti ang puso niya, kaya't hindi niya maiwasan ng mapangiti ng palihim. One room? Mahinang tanong ng ina niya. Muli ay bumalik ang kaba niya kaya't nawala ang ngiti. Bakit ba pakiramdam niya ay malaking pagkakasala talaga ang ginawa nila ni Sid na halikan at paghaplos sa katawan ng isa't isa? Gayong mag-asawa naman sila. O bakit? Plano mo bang huwag munang umuwi at dito muna matulog? Nagtatakang tanong ng mama ni Sid. Hindi naman, curious lang. Hindi na muling nagtanong pa ang mami niya dahil nagiging matabil na ang mama ni Sid. Nagtatawanan pa nga sila habang nagkwentuhan. Panaka-naka naman ang pagsulyap niya kay Chantal. Hindi iilang beses na nahuhuli niya itong nakatitig kay Sid na para bang sabik na sabik ito. Kitang-kita niya ang longing sa mga mata nito. At ang minsang malungkot na ngiti kapag nakikita nitong tumatawa si Sid. Nagsisisi ba ito at hinayaan nitong makasal si Sid sa kanya? Hindi niya alam kung ano ang tunay na dahilan ng hiwalayan ng dalawa. Hindi niya alam kung parehong kagustuhan ng mga itong hiwalayang yun. O may isang nagkasala. Kung mayroong nagkasala, sino sa kanila ni Sid iyon? Ayaw na ayaw niyang pag-usapan na naging relasyon ni Sid kay Chantal dahil hindi niya maiiwasang masaktang muli. Hindi nito alam kung paano niya ginawang manhid ng sarili para lang wag maapektuhan sa lihim na relasyon ng dalawa dati. Gusto na niyang makawala sa sakit na yon, lalo pat naging kanya rin naman sa huli si Sid. Yun nga lang hindi siya sigurado kung kasali ang puso nito na nakatali sa kanya. Baka naman kasi ay naiwan iyon kay Chantal. Pagkatapos nilang kumain ay tinulungan siya ni Chantal na magligpit ng pinagkainan. Si Sid ay hinila ng mama nito para samahan ng mami niyang tumingin-tingin sa kabuuan ng unit nila. Nilingon pa siya ni Sid na parang alanganing iwan sila ni Chantal na sila lang dalawa sa kusina. Wala na itong nagawa ng hilain ng mama nito. Nang mailagay ng mga pinggan sa lababo ay itinaboy na niya si Chantal. Ako nang bahalang maghugas dito. Formal na sabi niya. Imbis na umalis ay nanatili si Chantal sa tabi niya. Sumandal pa ito roon habang nagsimula na rin siyang maghugas. Pinagsalikop nito ang mga braso habang inililibot ang tingin sa kusina. Wala rin siyang planong kausapin pa ito, kaya tahimik lang siyang naguhugas ng mga pinggan. Bakit mo hinayaang matali ka sa kasal at a very young age, Andy? Hindi mo man lang ba gustong maging successful? At magawa ang mga gusto mong gawin bago mo ikulong ang sarili mo sa pag-aasawa? Ito na ang naunang nagsalita. Kunyari ay wala siyang narinig. Ayaw niyang tuluyang masira ang araw dahil dito. Hindi mo ba naisip na mas mabilis kang magmukhang losyang niyan kaysa sa mga kaibigan at kababata mo nag-enjoy muna sa pagiging single? Hindi ba sumagi sa isip mo na ang lalaki ay madaling magsawa? Ang aga niyo nagpakasal ni Sid. There's a big possibility na maaga rin kayong magkasawaan. Huminga siya ng malalim sa kanilingon ito. Ano bang pinupunto mo, Chantal? May kalakip na inis ang boses niya. Hindi man lang ito natinag sa reaksyon niya. Humarap na ito ng tuluyan sa kanya saka pinagmasdan uli ang kabuuan niya. Alam mo sa sarili mo na walang feeling si Sid sa'yo. And yet nagpakasal ka pa rin. Wala kang pinagkaiba sa babaeng namikot ng lalaki. Sabihin na nating hindi ikaw ang nagpumilit. Pero ang mga ina niyong nagpupush. Bakit hindi ka umayaw? Dahil gusto mo rin? Ang mga lalaki ay hindi napipirme sa isang babae. Kung kayang ipagpalit ng lalaki ang babaeng mahal nila, paano na lang yung babaeng hindi naman talaga nila mahal? Hindi siya makasagot. Hindi niya ito masupalpal dahil tama ito. Wala ngang ibang feelings sa kanya si Sid. Baka nag-level up lang konti papuntang pagnanasa pero wala yung pagmamahal para sa isang babae. Ngumiti nang nakakaloko si Chantal nang hindi siya makasagot. Samahan niyo nga kami sa mall nang makapag-shopping kami para sa inyo. Sumama ka na rin, Chantal. Biglang sumulpot na muli ang tatlo sa kusina. Nang mapatingin siya kay Sid ay sa kanila rin nakatingin ng lalaki. Para bang pinag-aaralan itong mga mukha nila. Thank you, Tita Janice, sa pag-iimbita. But I'm afraid I would have to decline. May date kasi ako ngayon. Ang laki ng ngiti ni Chantal nang sabihin iyon. Kay Sid na natili ang mga mata niya.
Wala siyang nakitang kahit anong reaksyon sa mukha nito nang sabihin ni Chantal na makikipag-date ito. Baka magaling lang magtago ng totoong nararamdaman si Sid. Ewan niya. Kahit wala namang ginagawa ito na ikapagseselos niya, ay hindi niya maiwasang maramdaman iyon. Kailan yan pupunta ng bahay natin sa Tarlac para makilala namin? Tanong ng mami niya. Don't worry, tita. Dadalhin ko siya next weekend pag uwi ko. Lumapit pa si Chantal sa mami niya at hinawakan ito sa braso. Napatiimbagang ba si Sid? Hindi na nito na itago yun sa mga mata niya. Nahuli niya na rin sa wakas ang totoong ekspresyon nito. Gusto niyang mapasinghap sa biglang pagkirot sa puso niya. Kung siya lang ay ayaw na niyang sumama sa labas. Biglang nawala na siya ng ganang lumabas. Oh, magpahinga lang tayo saglit, then aalis na tayo maya-maya. Ang mama naman ni Sid ang nagsalita. Pumunta sila sa sala para doon muna maghintay ng oras. Si Chantal ay nagpaalam na mauuna nang umuwi dahil may lakad pa. Kahit napipilitan ay sinamahan niya ang pinsan palabas ng unit. Bago ito umalis ay hinarap siya nito ng nakangiti. As sisterly advice, Cass. Hanggat hindi ka pa sinabihan ni Sid na mahal ka niya, huwag kang magpapabuntis. Ayaw mo namang maging kawawa ang anak mo kapag pareho na kayong natauhan na isang pagkakamali ang kasal nyo, di ba? Kahit nasasaktan siya ng mga sandaling yun ay ayaw niya naman ipakita yun sa pinsan. I have some advice for you too, Cass. Ginaya pa niya ang tono nito sa kangumiti rin. Nanatili ang ekspresyon sa mukha ni Chantal habang hinihintay ang idudugtong niya. Lumapit pa siya konti rito at nag-iwan lang ng konting distansya sa pagitan nila. It's okay to date someone, so you can start moving on. Nasa tamang direksyon ka na. But if you want to move on right way, hayaan mo ng tahimik na mamuhay ang ex mo kasama ang bago niya. Especially kung asawa niya na pala ito. There's nothing wrong with getting married at a young age. If you want to stay unmarried until you're 40, that's fine. Choice mo yan. Huwag mo na lang din pakialaman ang choice ng iba. Tumaas ang kilay nito sa kabumuntong hininga. Don't hesitate to call me if you need a crying shoulder, Andy. I'm always ready to tell you that I told you so. Don't worry. Sid is here for me whenever I feel the need to cry. He's my husband, after all. Nagsusukatan muna sila ng tingin nang biglang sumulpot si Sid sa tabi niya. Nakangiting tumingala siya sa mukha ng asawa ng nasa tabi na niya ito. I was just checking what took you so long to get back inside. Sabi nito na tiningnan lang saglit si Chantal. Namiss mo agad ako? Pinalambing pa niya ang boses para inisin si Chantal. I better get going. Paalam ni Chantal. Napilitang tumango si Sid sa babae. Nangiinis na ngiti naman ang naging sagot niya. Agad na tumalikod na si Chantal. Parehong sinusundan nila ng tingin ni Sid ang papalayong pinsan. Nang sa tingin niya ay parang wala pa itong balak pumasok sa loob ay inis na binalingan niya ang lalaki. Baka gusto mong ihatid siya hanggang sa bahay. Pagkasabi nun ay tinalikuran na niya ito. Tahimik na tahimik siya sa sala. Hindi nagtagal ay umalis na rin sila lahat para pumunta ng mall. Isang sasakyan lang ang dala nila. Si Sid ang nagmamaneho. Patuloy sa pagkakwentuhan ng mga ina nila sa likod. Siya naman na nakaupo sa harap sa tabi ni Sid ay nanatiling nakatingin sa labas ng bintana. Dama niya ang pagsulyap-sulyap ni Sid sa kanya habang nagmamaneho ito. Nawala saglit ang inis niya sa asawa nang maglibot-libot sila sa mall. Ang daming pinamili ng mga ina nila para sa kanila ni Sid. Pagka-uwi ay halos hindi sila magkanda-ugaga sa mga bitbit nila. Nagpahinga lang din saglit ang mami niya at mama ni Sid bago nagpa siyang umuwi na rin. Nagpaalam ang mami niya na kausapin muna ng sarili ng si Sid. Parang alam na niya kung ano ang pag-uusapan ng dalawa. Ang mama ni Sid ay kinausap din siya ng masinsinan. Hindi maikakaila ang kasiyahan nito. Ito pa nga ang nag-encourage sa kanya na bigyan agad sila ng apo. Pinamumulahan lang siya lagi ng mukha sa naging topic nila. Basta Andy, malaking tulong talaga ang physical intimacy kapag mag-asawa kayo. Dahil ikaw ang babae, huwag mong hayaang manlamig kayo sa isa't isa. Iyon lagi kasi ang dahilan kung bakit naghahanap ng ibang lalaki. Hinahanap nila sa ibang babae ang hindi kayang ibigay ng asawa nila. Hanggang sa umuwi na ang mga ito ay iyon ang laging pumapasok sa utak niya. Hanggang kailan ba bawal na may mangyari sa kanila ni Sid? Kapag hindi niya maibigay ang sarili sa asawa,
Ibig sabihin ba nun ay papatol ito sa iba? Lalaki si Sid at may pangangailangan. Hanggang kailan lang ba makakayanan ng lalaki na hindi maging active sexually? Susundin ba niya ang pangako nila sa mga magulang? Kahit malalagay sa alanganin ang pagsasama nila ni Sid? Hindi ba't nangako rin sila ni Sid na gagawin ang lahat para lang mag-work ang kasal nila? Aling pangako bang mas matimbang? Napatingin siya kay Sid na inaayos ang hihigaan nito sa sopa. Magpapahinga na raw ito ng maaga dahil napagod ito maghapon. May pasok na naman kasi ito bukas. Kakaalis lang din ng mga ina nila. Nakaligo na uli si Sid nang magpaalam na matutulog na ito ng maaga. Dahan-dahang lumapit siya sa nakahigang si Sid. Namamaluktot ang mahahabang binti nito para magkasya sa sopa. Alam niyang mahirap matulog sa ganong posisyon. Pero ilang weeks nang natutulog ng ganon si Sid. Magkasaliko pa mga palad niya habang panay ang likot ng mga daliri niya. Tumigil sa gilid ng sopa at nakatingin kay Sid. Sid? Bigla itong napatingin sa kanya. Sorry if nauna na akong mahiga rito. Gusto mo bang manood muna ng palabas? Pwede mo munang pagtiyagaan yung maliit na TV sa kwarto. Sa kwarto ka na lang matulog? Napabalikwas ng bangon si Sid sa narinig. What? Parang nasurpresa ito sa sinabi niya. Malaki naman ang kama. Hindi ka kasi makakatulog ng maayos dyan. Patuloy sa paglilingkod ang mga daliri niya habang magkadikit ang mga palad. Napatitig ito sa mukha niya na para bang sinisigurong seryoso siya sa sinabi. Nang makumpirmang seryoso nga siya, ay saka ito nagsalita na muli. Kinausap ako ni Mami kanina. Ang mami niya ang tinutukoy nito. Hindi pa rin siya sanay na marinig iyon sa bibig ni Sid. Pero parang normal na lang yun sa lalaki. She asked me if sinunod pa rin natin ang pinangako natin sa kanila. She made me promise again that we would not Sid. I'm not asking you to make love to me. Kunyari ay natatawang sabat niya. Nilubos-lubos na niya habang hindi pa siya nilayasan ng lakas ng loob niya. Natigilan ito saka siya tinitigang muli. Ang sabi ko lang ay sa kama ka na mahiga. Sa laki nun ay pwede namang hindi magdikit ang mga katawan natin. So you're very safe with me. Dinaan pa niya sa biro yon kahit ilang na siya sa panagsasabi niya. We can put pillows between us as a barriers. I'm not afraid to sleep in the same bed with you. Biglang singit ni Sid na nanatiling seryoso ang muka. Siya naman ang saglit na natigilan. Oh, wala naman palang problema eh. Sinadya pa niyang magtunog casual lang. Lumipat ka na rito sa kwarto. Tumalikod na siya nang sabihin iyon. Kung pwede lang ay kumaripas na siya ng takbo papasok ng kwarto. Pero pinilit niya maging normal ang paglakad niya. I'm like a moth now, getting nearer to the fire. Narinig pa niyang sabi ni Sid na parang ang sarili lang nitong kinakausap. Shit. Para siyang si Eva na tinukso si Adan na magkasala. Kasal kayo. Paano magiging kasalanan ng pagsuko mo ng sarili sa asawa mo? Alam niya na kapag nasa iisang kama na lang sila, ay mahirap nang pigilan ang init ng damdamin nila ni Sid. Kahit anong pagpigil pa ang gagawin nila. Kinuha niya ang ibang malalaking unan at nilagay sa pinakagitna ng kama. Minamadali niya ang pag-aayos nun habang hindi pa pumasok si Sid. Nang maramdaman niya ang presensya nito ay ipinagkit niya agad sa mga labi ang napakalaking ngiti. Ayaw niyang mahalata nito na nateten siya na matutulog na sila sa iisang kwarto. Muntik pang mapalis ang ngiti niya nang masalubong ang tingin nito. Nakasandal ito sa pinto ng kwarto na iniwan niyang nakabukas. Bit-bit nito ang unan at kumot nitong ginagamit sa sala. Gusto mong dagdagan ko pa tong Great Wall of China? Pabirong tukoy niya sa mga unang pinagpatong-patong niya. Mabuti na lang at may nakita siyang mga unang hindi nagagamit sa loob ng cabinet. Napalunok siya nang nanatiling seryoso ang mukha nito. Pumasok na nga ito ng tuluyan saka ibinaba sa kama ang mga bitbit. Are you sure about this? Andun na naman ang klase ng tingin niyon, na parang hihigupin pati ang kaluluwa niya. Oo nga, humiga ka na riyan at maliligo na rin muna ako. Sakalang sumilay ang pilyong ngiti nito. Do you want me to wait for you? Alam niyang tinutudyo siya nito dahil iba nga rin ang dating ng pagkakasabi niya. Inirapan niya lang ito ng pabiro saka tumalikod na. Kinuha niya ang towel at ang isusuot after maligo.
Siyempre hindi na siya pwedeng magbihis doon since ando na si Sid. Wala na siyang narinig na kahit ano mula rito. Nang humarap siya para pumunta ng banyo ay nakita niyang inaayos na rin nitong hihigaan nito. Dumiretso na agad siya ng banyo. Sinadya niyang magtagal sa paliligo para tulog na si Sid paglabas niya. Pagkaligo niya ay doon na rin siya nagbihis ng pajama set. Baka nga pajama na ang laging isusuot niya kapag matutulog mula sa gabing yon. Dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Sinilip pa muna niya ito. Nakatihaya si Sid, habang nakatakip ang isang braso sa mga mata nito. Nakatulog na nga si Sid. Patingkayad pa siyang naglakad habang hindi inaalis ang mga mata sa lalaki. Pinatay niya ang ilaw habang nagsusuklay ng buhok pagkatapos kiskisin iyon ng tuwalya. Baka kasi ayaw nitong matulog ng may ilaw, kaya nakatakip ang braso nito sa mga mata. Umupo siya sa silya sa harap ng salamin at patuloy na sinusuklay ang buhok. Saka na siya sasampa sa kama kapag medyo tuyo na ang buhok niya. Nang sumakit na ang braso sa kasusuklay, ay saka na siya lumingon sa natutulog na si Sid. Tanging iniwan niyang ilaw ay ang nightlight na isinaksak niya. Maingat na sumampa siya sa kama para wag magising si Sid. Sinilip niya uli ito bago humiga ng patagilid. Nanatiling dilat ang mga mata sa dilim, habang nakikinig sa mahimbing na paghinga ni Sid na nasa tabi lang. Ipinikit niya ang mga mata. At baka sakaling makatulog na ng tuluyan. Kahit nakapikit ay aktibo pa rin ang isip niya. Nang lumipas ang ilang minuto at hindi pa rin siya dinalaw ng antok, ay ipinikit niya ng mariin ang mga mata. Nang walang epekto ay tumihaya siya. Marahan pa rin ang pagkilos sa takot na madistorbo ang tulog ng asawa. Nang sa tingin niya ay hindi talaga siya makakatulog agad ay iminulat niya na lang muli ang mga mata. Napalingon siya sa mga unan sa gitna. Maya-maya ay dahan-dahan siyang lumapit doon para silipin si Sid. Nakadikit ang baba niya sa ikatlong una na ipinagpatong-patong niya sa gitna. Kahit ang mapusyaw na ilaw galing sa nightlight lang ang nagsisilbing liwanag sa kwarto ay makikita pa rin ang gwapong mukha ni Sid. Lalo na't inalis na nito ang braso sa mga mata nito. Muling bumalik ang init sa katawan niya nang matitigan ng mamula-mula nitong mga labi na bahagyang nakaawang. Nakakaadik mahalikan ng mga labing yun. Bumaba ang tingin niya sa malapat na dibdib ng lalaki. Parang ang sarap ipasok ng kamay niya sa loob ng sandong suot nito at damhin ang matigas na dibdib ng asawa. Kulang na lang ay maglaway siya habang naglalakbay ang mga mata sa katawan nito. Nahihiya pa siya kuno, pero dumako rin ang mga mata niya sa kaumbukan nitong tanging manipis na puting shorts ang suot. Hindi kasi ito nagkumot man lang. Napatingin siya sa kumot sa tabi nito na nakatiklop pa rin. Nasa kabilang side ng ulo nito ang kumot na nasa dulo ng kama. Pilit na inaabot niya yun habang nakadapa pa rin sa mga unan. Kukumutan niya sana si Sid. Tumigil siya sa pagkilos ng gumalaw ito konti. Matamang nakatingin pa muna siya rito, bago sinubukang abuting muli ang kumot. Medyo ngumiwi pa ang mukha niya nang iniunat masyadong isang braso. Ang isang kamay niya naman ay nakahawak ng mahigpit sa unan sa barrier nila. Maaabot na ng dulo ng mga daliri niya ang kumot. Nang biglang nadala ng bigat ng katawan niya ang nasa pinakataas na unan. Dumiretso ang bagsak nun sa natutulog na si Sid, kasabay ng katawan niya. Ay! Hindi niya napigilang mapasigaw nang bumagsak siya sa ibabaw ng dibdib ni Sid, kasabay ng unan. Rail? Naalimpungatang sabi ni Sid na napahawak na rin sa balikat niya. Sorry. Sorry talaga, Sid. Nagising patuloy kita. Nahihiyang sabi niya na pilit na bumabangon mula sa pagkakadagan sa lalaki. Napakunot noo itong napatingin sa ayos nila saka biglang natawa ng mahina. Ginapang mo ba ako, Andy, while I was sleeping? Inaantok pa ang boses nito at pumikit muli. Nanatili namang nakahawak sa balikat niya mga kamay nito, na parang yakap na rin siya habang nakadapa rito. Hindi aabutin ko sana kasi ang kumot mo. Tapos natumba nga tong unan at nagulat na lang siya nang bigla siyang ipahiga ni Sid sa kama. Ito na ngayon ang nakadagan sa kanya. Itinutulak ng kamay nito at paa ang mga unang ginawa niyang barrier na nawala na sa linya. Sid, ang bigat mo! Kunwari reklamo niya kahit hindi pa naman nagpapabigat ng katawan ni Sid sa ibabaw niya. Tumawa lang ito saka nahiga sa tabi niya. Ibinaon nito ang muka sa leeg niya habang nakayakap ang isang braso sa kanya. Hindi na ito muling kumilos. Nakatulog yatang muli.
Siya naman ay takot na takot kumalaw. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para wag mapasinghap ng maramdaman ang init ng bibig ng lalaki sa leeg niya. Hinayaan niya na muna ito para masigurong nakatulog na nga itong muli. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Nangangamba nga siya na masyadong magalaw ang pagtaas baba ng dibdib niya na makapagpagising uli kay Sid. Biglang may nagbukas ng butones ng pajama niya sa itaas. Napayuko siya para tingnan iyon. Kamay ni Sid ang nagbukas nun. Bago pa niya mapalis ang kamay nito'y idiniin na nitong masyadong mukha sa leeg niya saka bumulong. Why are you wearing your pajamas? Hindi ba dapat nighties? Paanas na tanong ni Sid saka bumangon para lang dumagan uli sa kanya.